Alright! Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan din natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much. At syempre, i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy 50th birthday kay Ma'am Mayes Dalwampo. That is greetings come from Joselito Tanyongon. And also, syempre, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At syempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment dyan sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At andyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibal. Meron siyang 71 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Amelia Hogo. Meron siyang 57 na mga comments. Des Faraon. Meron siyang 22 na mga comments. Nandyan din si Maria Mindasiplon. Meron siyang 20 na mga comments. And Gima Camarines. Meron siyang 18 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, uunahin muna natin pag-uusapan yung kumalat na balita. Actually, it's confirmed mga kababayan na namatay ho yung isang Duterte. Doon sa balita kanina, kasi hindi ko masyadong nabasa lahat mga kababayan, akala ko nga si Digong. Hindi naman. Akala ko nga si Digong kasi nga Duterte pumanaw na. Yun kasi ang balita mga kababayan. Hindi ko nabasa lahat kung sinong Duterte yon. Akala nga natin yung nandun sa daig mga kababayan. Yun palang kapatid ni Digong na si Bong Duterte mga kababayan. Diba that is mas ago yata yun? Siguro almost 2 months mga kababayan. Diba nakita pa natin siya na siya ay bumisita doon kay Digong sa ICC sa Dahig. Kasi nga kung maalala ho natin, siya rin po ay in-interview siyempre ng mga DDS vlogger at saka ni Harry Roque. At para maalala natin mga kababayan, ito ang kanyang huling interview. Paano batihan yung magkapatid? Naghahakapan ba kayo? Shake hands? Walang hakapan. Magakap lang ako sa kanya o magiging concern ako sa kanya. Kung may makita ako sa kanya, physical appearance na wala. Okay naman. Sa kabila ka po. Still has the witty ko, magbiro, alam mo naman yung niya. Kaya lang, medyo tamlay lang kayo. Sabi ko, sige lang, makakalabas ka rin. Siya yung nagsabi na okay lang itong si Digong mga kababayan. At saka nakita nga natin, di ba, sa interview na lungkot itong si Harry Roque. Kasi nga gusto nila na ipalabas na itong si Digong ay medyo hindi na maganda ang kanyang kalagayan. Makakalimutin na, hindi na stable ang kanyang mental. Pero sinabi ho ng kapatid ni Digong na si Bong Duterte na okay itong si Digong. O di ba na-booking ang kanilang drama mga kababayan dahil rin po yan kay Bong Duterte. So si Bong Duterte mga kababayan kanina ho pumanaw na. So may he rest in peace. At saka doon sa pamilya Duterte, may deepest condolences. Even though na magkaiba ang ating pananaw mga kababayan, siyempre gonggong yung mga Duterte. Alam na natin yan na sila dito ay isa ho sa mga nagpapahirap ng mamayang Pilipino at saka sinira nila ang bansa Pilipinas. Alam natin yan. Diba? Dahil kasi yan mga kababayan, dito sa ginagawang kalokohan, katarantaduhan ng mga DDS na kung saan, di ba lagi nilang kinukutya si President BBM at sila din ay nagpre-pray lagi, nagwi-wish sila mga kababayan na merong masamang mangyari kay PBBM. Di ba lagi nang ipinapalabas na si PBBM, isinugo daw ulit doon sa ospital, dinala sa ospital. At saka nang nakita nila the other day,
si President BBM doon sa malaking event mga kababayan, that is sa Philippines, something sa connection yata yun ng internet natin sa Pilipinas mga kababayan, yung Philippines Connectivity Summit 2026. Nakita si President BBM doon. So ngayon, itong mga DDS, naghanap sila na pwede magamit na ikakapanira dito kay President BBM. Ano yan, Sir Ivan? Ibabagay ko muna sa inyo yung entrance, yung pagpasok ni PBBM doon sa event. At saka pansinin natin mga kababayan, yung sa gilid, side ni President BBM kasi yan ang nakita na yan daw ay colostomy according ho ng mga DDS mga kababayan. So pansinin muna natin. Let's watch this. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong na paunlarin ang mahal nating bayan. Once again, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mga dapat ayusin, dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Okay, so ngayon, napagdiskataan yan na mga DDS. Napansin nila mga kababayan na medyo meron ng umbok sa left side, lower sa stomach area ni President BBM. Ngayon, itong mga DDS, siyempre gonggong mga tao na yan sila kagad ay nag-conclude na yan daw ay colostomy bag mga kababayan. Kahit ang ginawa ni Harry Roque na yan ay patanong. Pero ang iba, hindi talaga patanong. Talagang sila ay parang sure na sila na yan ay colostomy bag. Diba, gunggong talaga Alam nyo sa ginagawa nila na pangasar, pangungutya, pangalipusta, inaapakan ang pagkatao ni President BBM at ng pamilya Marcos, sino ang minamalas dito? Diba? Binabagyoho ng kamalasan at karma ang mga DDS. Tingnan nyo ang ginagawa ng mga kababayan. For example, ipapakita ko sa inyo, example lang, itong vlog ni Jojo Connect TV. Alam niyo kung bakit nakakatawa? Kasi yung litrato na yan na nakikita ninyo kung saan meron siyang parang bumubukol na tinatago sa ilalim ng kanyang shirt or damit, ayan pala ay tinatawag na colostomy bag. Bag po yan. Ano po yan? Dahil meron siyang diverticulitis at doon sa weeks na nawala siya sa publiko, yan pala ay na-operate siya. Merong operation talagang nangyari dyan at dahil butas-butas ang bulsa ng kanyang tiyan, pero punong-puno naman ang bulsa niya ng pera ng bayan. So butas-butas ang kanyang tiyan, so ang nangyari dyan, inoperate nila yan. Nung inoperate nila, hindi siya pwedeng makatae ng parang regular na pagtatae natin or yung regular na pagtatae niya dati. Ngayon, ang ginawa nila niyan, pinalabas nila sa labas kaya may butas yan yung tiyan niya. Yung tiyan niya yan, yung butas na yan, meron nakalagay na bag. Tinatawag na colostomy bag. So instead na tatae siya sa kanyang puwet, diyan po siya tatae. Diyan po lalabas yung tae niya. Kaya pag makita ninyo sa public, sa mga engagements niya, na parang uneasy siya, na parang may something sa kanya, baka tumatae siya. Pero lumalabas, diyan sa pouch na yan, sa bag na yan. Baka nga, ewan ko lang kung baka nga may naamoy kayo
try nyong amuyin kayo. Siyempre, kayo malapit dyan sa kanyang mga engagements. Pag may naamoy kayo, alam nyo na tumatay siya. Ngayon, di naman sa tinatawanan natin yung kalagayan na yan dahil hindi lang naman siya ang may kalagayan ng ganyan. Pero para sa akin, deserve niya talaga yan. Walang halang ang kaluluwa niyan. Walang compassion yan. Walang awa yan. Ginawa niya. Oh, 'di ba? Yung Tatay Digong, ang tanda-tanda na ni Tatay Digong, ganun pang ginawa niya. Kaya nga dapat lang yan sa kanya. Deserve niya yan. Sana nga, sana matuluyan talaga. Tingnan nyo kung gaano katarantado mga kababayan. Alam nyo, edited ang picture na yon. Kasi nga, kung titira natin, babalikan natin yung video mga kababayan, yung entrance ni President BBM doon sa event, walang ganon kalaki na umbok. Merong umbok ng konti mga kababayan. Dahil ho yan sa kanyang pulo barong. Dahil meron po siyang suot na undershirt mga kababayan. Napansin ba natin yung sa gilid, yung kasamahan ni BBM doon sa my left side? Ganon din. Ibig mo sabihin, Jojo Connect TV, na meron din colostomy bag yung kasama ni President BBM kasi umumbok dito sa my left side. Diba gung talaga eh. Tapos sabi pa niya mga kababayan, inoperahan daw si President BBM kasi weeks daw hindi nila nakita, nila lang. Weeks daw hindi nila nakita. Weeks ba na hindi natin nakita si President BBM? Only one day lang ho mga kababayan. One day lang hong hindi natin nakita. Pero ang mga DDS, weeks daw. Weeks. Kasi hindi nila sinundan yung mga post ng taga PCO at saka ng mismong Facebook page ni President BBM. Hindi kasi nila sinundan. At kapag meron silang makita na event na nandun si President BBM, yung live mga kababayan, sasabihin nila na throwback. Sasabihin nila na EI lang, diba gunggong talaga eh. Ganon ho ang pag-uutak ng mga DDS. Utak, galunggong. Siguro buti pa yung galunggong, mayroong utak mga kababayan. Marunong Marunong mag-isip, marunong mag-analyze. Pero itong mga DDS, ganon sila katanga at bobo. Buti mabait si Ivan. Kung hindi lang ako pipigilan ng mga viewers, kasi noon mga kababayan, sa hindi pa nakakaalam, nung unang bungad ni si Ivan, nung una pa nila akong nakita na nag-vlog dito, mahilig talaga ako, yung parang merong coursing, merong pangit yung mga sasabihin, at saka tinitira na, masyadong below na tinitira yung mga DDS mga kababayan. Tapos marami hong nagsabi sa akin, sana si Ivan, huwag kang gumaya sa mga DDS. Huwag mong sabihin ng ganito, ganyan, at saka mahinahon lang. Pwede mang asar, pero huwag masyadong sobra ng below the belt. Siyempre, nagbago si Ivan. Ibuti, kung ganun pa rin ako mga kababayan, mapaliguan yan ng tarantadong yan ng mura. Diba? Sinong minamalas dito? Sinong kinakarma dito? Yung mga DDS. Speaking of karma mga kababayan, nag-away-away ho ang mga DDS. Dalawang grupo mga kababayan. Uunahin muna natin itong pag-booking ni Edwin Hamura doon kay Joey De Viber. Anong nangyari sa Ivan? Diba itong grupo nila ni Joey, napaka-aktibo nila na pupunta doon sa iba't ibang lugar kasi nga sila ay nag-event ng signature campaign para kay Digong. Yung Tay, dyan ka na lang. Tay, dyan ka na lang. Diba? Tay kami naman, signature campaign. In-interview pa nga itong si Joey mga kababayan the other day. In-interview siya kung ano daw yung purpose nila para gawin itong signature campaign para kay Digong. Ano daw ang purpose niyan? Ang nakakatawa mga kababayan kasi ang sagot niya dito ni Joey, tingnan nyo ang kanyang sagot. Naniniwala kami na ang pagdidesisyon ng Korte Suprema ang unang hakbang upang mapauwi si Duterte sa Pilipinas. O di ba? Naniniwala kami na ang pagdidesisyon ng Korte Suprema ang unang hakbang upang mapauwi si Duterte sa Pilipinas. Kasi yung ginagawa nila na signature campaign mga kababayan, dadalhin daw nila yan doon sa korte. Diba? Walang kwenta talaga eh. Binubodo lang ho nila ang mga supporter ni Digong. Yung mga DDS, binubodo lang nila. Ginawa nilang tanga mga kababayan. Kahit alam ho yan ni Joey. Alam yan ng grupo nila ni Joey na walang kwenta ang kanilang ginagawa. Ano ba ang maitutulong ng signature campaign na yan para mapauwi si Digong na nandun sa dahig, sa ICC? Ano ba ang power niyan mga kababayan? Wala. Merong ang nag-comment dito, itong si Manuel Abera Natividad, sabi niya, a Philippine Supreme Court order does not automatically bring Duterte back from The Hague.
Its rulings are limited to Philippine jurisdiction and domestic law. His presence at the ICC and any potential return will largely depend on the international legal practices or legal processes, especially decisions by the International Criminal Court, not a Philippine court order. O, di ba alam yan? Alam ho yan ni Joey D. Biber, mga kababayan. Pero siyempre, dahil merong funders, merong nabibigay sa kanila ng pera, merong nasa likod sa kanila na kung saan ganyan kasi ang kanilang pakay, mga kababayan. Alam na natin yan. Ngayon, may post itong si Edwin Hamora. Di ba kilala natin itong si Edwin Hamora, mga kababayan? Siya po natin napag-usapan how many vlogs ago. Kasi itong si Edwin, hindi talaga magkakasundo ang grupo ni Joy D. Biber, sila si Kolokoy, sila si yung isang Vicky, at saka yung grupo nila ni Edwin Hamora na sila si Maui, marami dyan sila, mga kababayan. Di ba hindi sila magkakasundo? Dahil yan sa pera, mga kababayan. Ngayon, naglaglaga na. Anong post ni Edwin Hamora, mga kababayan? Sabi niya, 500,000 pesos pala ang limit ng GCash. Wow! So kung 125,000 lang ang na-remit ni Bishi kay Hamora Marvela, ibig sabihin 375,000 ang nawala. Simple math, walang drama. Saan napunta ang 375,000? Tapos, may PM pa akong natanggap from Hong Kong, claiming na 150,000 pesos daw ang na-deposit sa bank account. Okay. So let's add. 375,000 unaccounted. 150,000 bank deposited. 525,000 and quiet, possibly higher, buong buo. Maayos, nasa good hands. Ang tanong, kaninong hands, mga kababayan? Ngayon, dito may binanggit na pangalan. Sabi dito sa screenshot, tanginang Team Hong Kong, Team Hong Kong lang, nasa 150,000 na ang naibigay kay Sir JM. Sir JM yung grupo nila ni Joey, mga kababayan. Lahat ng yan kay Joey ang daan ng pera para kay Sir JM dahil siya yung contact na taga dito sa Hong Kong. Kasama ako sa nagbigay ng pera na yan. May bank account pa yan ng BDO dahil nag-exceed na yung GCash. Di ba? Lahat ng yang ginagawa ng mga DDS na signature company, mga kababayan, pira-pirahan lang yan. Well, parahalan sila dyan. Pero ang problema kasi dito, mga kababayan, binubudol kasi nila yung mga OFW. Mga OFW ang kanilang target, mga kababayan. So mga kababayan natin ng mga OFW dyan all over the world, huwag kayong magpabudol dyan sa mga DDS na yan. Alam nyo ho ang ginagawa nila. Kung kayo man ay DDS, syempre alam ko na tanga at bobo kayo, pero sana iisipin ninyo, huwag kayong magpapabudol. Huwag kaagad kayong magpadala ng ganung kalaking pera. Diba, tingnan nyo, mayroon ng ebidensya si Edwin Hamora. At palagi na rin natin yan sila na pag-usapan, mga kababayan, kapag sila ay mag-away-away, tungkol talaga yan sa pera. Diba walang iba kundi pagkain, pera. Yun lang po ang kanilang pinag-aawayan. Kaya sila nagkahati-hati, mga kababayan, kasi nga nagkaunsihan. Diba? So ngayon, forward tayo. Speaking of awayan ng mga DDS, nag-away din itong si John Abines at saka itong si EB Jugalbot. Naalala ba natin si John Abines, mga kababayan? Yung latest na nakulong doon sa Cebu City kasi nga sila ay gumawa ng rally motorcade kasama ito si Mike Defensor, si Jing Paras at saka marami pang iba. Sila ay hinarang na ating kapulisan at sila ay itong si John Abines lang ang inaresto kasi siya yung organizer ng rally na yon, mga kababayan, doon sa Cebu City. Diba ang order ni Governor Pambari 4 ay hindi dapat mag-rally sa Cebu City during ASEAN. Pero siyempre, hard-headed tong gunggong na to, ito si John Abines, kasi nga pira-pirahan yan, nagpatuloy pa rin. Kasama rin niya itong si Mike Defensor. Sana si Mike Defensor, mga kababayan, inarestunin ng kapulisan. Sayang talaga Sana sinama si Defensor, sama yung si Jing Paras, yung isa bang abogado nila, yung mga DDS na iba, mga vlogger. Sana hindi lang si John Abines ang inaresto noon. Sila din si Mike Defensor. Sayang, si John Abines lang yung inaresto, mga kababayan. Sa ngayon, ang nangyari pala, nung nakulong ito si John Abines, kinutsa siya. Inalipusa siya, gin-joke-joke siya, ginamit siya sa mga joke
ni E.B. Jagalbot, mga kababayan. At doon ko yan nalaman sa mismong post. Sa mismong post ho ni John Adebines. Kasi sabi niya, for the record, I am no longer part of Maisog Cebu since May 2025 daw, sabi niya. A man with no balls backstab me so he can lead the group. Gintraitor daw siya ni E.B. Jugalbot, mga kababayan. Kaya siya nag-decide na hindi na siya kasali sa Maisog Group dyan sa Cebu City. Tapos sabi niya, I've heard E.B. was tasked to organize and lead a caravan here in Cebu during ASEAN met last January 28, 2036. I was told he failed to organize one and choose to have press con only with Mike Defensor and Jing Paras. When our caravan in January 2029 was dispersed and I was arrested, it got viral. EB, the ever self-centered man, wants to steal the thunder and mock my arrest as staged. Now I am giving him all the chance to get attention by calling him out and he is nowhere to find. He runs and hide with tails between his legs. I thought he wants attention. So galit na galit itong si John Adebines kay E.B. Jugalbot. Several months ago, sabi niya, I informed most of the biggest DDS bloggers in the country about misunderstanding with E.B. Jugalbot and his backstabbing me. At marami pang sinabi, mga kababayan, it's about sa mga GC nila, nalaman ng ibang mga vlogger na ito palang si EB at saka itong si John Adebines ay merong hindi pagkakaintindihan. So sila po ay nagkagalit, mga kababayan. Hanggang umabot yung nakulong ito si John Adebines at saka ginmak siya ni EB Jugalbot. So mga kababayan, ito ating ebidensya na sinabi talaga ni Pambari 4 na bawal mag-rally during ASEAN. At mismo yan dito sinabi sa time na nakausap itong si E.B. Jugalbot at saka itong si Pam ng third floor studio yata yan, if I'm not mistaken, na vlogger, mga kababayan. Antay Marcos din, di ba yung si Pam? Dito ko nalaman na konfirmado sinabi ni Pambari 4. Ibi, mag-live tayo. Sandali lang, mag-live tayo. Sabi ko, bakit? Siya, we need to answer yung kay Gov. Pambari 4. We're not here to create trouble. Sabi ko kay Kong Mike, bakit? Meron ba? Siya nag-post siya. Ngayon ko lang nakita na yung very long post niya na meron pala doong isang call to action si Pambari 4 calling the Cebuanos not to participate in any caravans or any protest action, ganyan-ganyan. So kaya pala, bigla kami nag-live. Ako, hindi ako preparado. At doon na nga nag-explain. Itong si, at yun na nga, nangyari kanina, yung caravan na inorganize din ng mga Duterte supporters sa Cebu, ay hinarang na nga. And it came to a point na talagang riot police na ang nagharang sa kanila, no? Ito na yung sinasabi natin na while we understand, no, na this is an ASEAN, no? May mga bisita tayo, no? Does it really mean na hindi pwedeng magprotesta at magsalita ang mga Cebuano or ang mga Pilipino at para makita on the ground ang real issues at may mga dissent at may mga gusto tayong ipalabas at ipahiwatig, 'di ba? So it means ba na itong si Pambari 4 who profusely calls herself as a DDS, kuno, pero cool at chill lang siya, no? Is now complicit in trying to pagtakpan ang totoong nangyayari sa ating bansa. That remains to be seen. The same person who tags herself as a people's governor. Yes. Tapos People's yung legitimate descent ng mga people na Cebuanos ay ayaw niya. Well, the context naman here, Kuyang, is because there is an event. She probably wants to promote a peaceful, safe place for these diplomats na ang representasyon galing sa ibang mga bansa. So she wants to put up a picture that Cebu is the perfect safe place for them. Yes, fine. But is it only during this occasion? Because if I were in Pam's place or the mayor, kasi jurisdiction na ng city, no, ang venue, you can protest, pero hanggang dito lang kayo, i-guide kayo ng mga pulis natin. Makikita pa rin kayo ng mga dignitaries. You'll have a place here. At
Just, you can even bring your placards, blah, 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 and everything. I would do that. No? Rodrigo Duterte. Okay, so sa mga vlog ng mga Dides mga kababayan, ipinapalabas nila ngayon na itong si Governor Pambari 4 of Cebu City bumaliktad na. Dito na sa side ni President BBM. Kasi lagi daw kinukontra ni Pambari 4 ang mga plano ng mga DDS. Yung Maisog, yung grupo nila na John Abines, lagi daw kinukontra ni Pambari 4. Diba? Inaatake nila ngayon si Bari 4 mga kababayan. Ngayon, kahapon, merong inilabas na statement itong si Pambari 4 na merong death threat sa kanya mga kababayan. Sabi niya, I am currently facing a serious threat, a death threat. Intelligence reports indicate that a killer from Mindanao, mga kababayan, tingnan niyo yan. Killer daw from Mindanao has been paid millions to kill me. Di ba? Mismong si Bari 4 ang nagsasabi, galing sa Mindanao yung gustong tumigi sa kanya mga kababayan or yung hinair para siya titigiin. Ngayon, sabi ng mga DDS, nakakaduda. Talaga Mindanao, talagang killer? Di ba pwedeng taga Ilocos daw mga kababayan o di ba gunggong mga DDS eh? Sinabi na nga di Bari 4 na taga Mindanao, gusto nila i-shift sa taga Ilocos mga kababayan. Alam na natin, gusto nila idiin ang pamilya Marcos. But di pa pinout out, Davao ba? Bugbog na ang Mindanao, especially daw yung Davao. Sabi niya, taga Mindanao jud daw, klaro na pod ning bayhana. O di ba sila ay nagdududa mga kababayan na unti-unti nang bumaliktad itong si Pambari 4. O di ba? So ngayon, merong ipapadala daw na ipapatigi itong si Bari 4. Kaya itong mga DDS ngayon, happy na itong si Bari 4 mga kababayan. Gonggong talaga eh. Yun kasi, ang mga DDS kasi mga kababayan, nakita natin no na merong may mga kriminal na pag-uutak. Kasi yung ang kanilang idol, gano'n din sila. Sinusunod kasi nila mga kababayan. Idol kasi, di ba ang idol nila nandun sa ICC. Ang isa, BP. Kung ano yung ginagawa, yung dalawang gonggong na yan, ginagawa din nila. Sinusunod din nila kasi nga idol nila eh. Di ba? Since nabanggit natin yung BP mga kababayan, pupunta na tayo dito kay Sara Duterte. Kasi nga 'di ba kanina meron pong balita mga kababayan at saka galing rin po to sa mismong abogado ni Ramil Madriaga na itong si Ramil Madriaga at ang kanyang legal team nag-seek sila ng Witness Protection Program para kay Ramil Madriaga. Yan po ang ating panawagan since noon pa mga kababayan para dito kay Ramil Madriaga na dapat siya ay proteksyonan. Dapat siya ay ilipat ng ibang selda o lugar mga kababayan. Kasi hindi safety itong si Ramil Madriaga dyan sa BJMP mga kababayan. Maraming tauhan dyan si Sara. Diba sinabi niya ni Pibos Talakera mga kababayan? So marami kasi yung mga spy, ito si Sara, may mga tauhan dyan sa BJMP na pwede siguro lang ha. Hindi ko sinasabi na totoo ang sinasabi ko. Ito lang ang ating point of view. Baka sabihan ni Sara yung kanyang kakilala dyan sa BJMP para tigiin itong si Ramil Madriaga. Baka lang, malaking posibilidad yan. At saka malapit din siyempre itong si Tebes mga kababayan. Anong sabi ng kampo ni Sara Duterte na siya ay inukasahan na bumisita kay Ramil Madriaga 2 times gabi pa dyan sa BJMP? Anong sabi ni Sara or ng kanyang kampo? Na ang binisita daw ni Sara Duterte ay yung si Tebes. Ang ibig sabihin, malapit lang si Tebes. Kilala natin si Tebes mga kababayan. Maraming koneksyon yan. Diba? So namimiligruho itong si Ramil Madriaga dyan sa BJMP. So ngayon, nanawagan, nag-seek ang kampo ni Ramil Madriaga ng Witness Protection Program. Pag-uusapan natin ang mangyayaring impeachment case kay Sara next week mga kababayan. Di ba pag-uusapan na ho yan this coming February 9 if I'm not mistaken. So by Monday, pag-uusapan na yan by Monday mga kababayan. Itong impeachment case kay Sara. For more details, let's watch this. Naipadala na sa tanggapan ni House Speaker Bogie D. III ang 2 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinasa ng tanggapan ng Secretary General ang mga dokumento sa Office of the Speaker para sa karampatang aksyon.
Inihain ng unang verified impeachment complaint laban kay Vice President Duterte ng Makabayan Coalition na inendorso ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabrielle Women's Party List Representative Sara Jane Elago at Kabataan Party List Representative Rene Co. Samantala, inendorso naman ni na mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Representative Percy Sendanya ang ikalawang impeachment complaint na inihain ng mga kinatawan ng mga progresibong organisasyon at mga civil society group. Sinimulan na ni Senate President Tito Soto ang preparasyon sakaling umakyat sa Senado ang impeachment complaints na inihain sa Kamara. Naghahanda na si Senate President Vicente Soto III bilang presiding officer para sa posibleng impeachment procedure laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Soto, binibigyan na siya ng briefing ng 2 miyembro ng Court of Appeals at isang taga-Court of Tax Appeals 2 linggo na nakalipas kung paano maging isang presiding officer sa impeachment court. I would want to concentrate on how to be the presiding officer of an impeachment court pagdating sa rules of evidence at saka sa rules on criminal procedures. Kailangan maliwanag ang pananaw mo sa rules of evidence dahil maraming magagaling na abogadong magpapasa ng kung ano-ano sa iyo at sa court. Nakahandaan niya ang Senado at nananatili pa rin ang approved rules of impeachment pero kailangan muling ratipikahan ito sa oras na makatanggap sila ng kopya ng articles of impeachment. Sinabi rin ng senador na dapat silang maging handa sino man ang maging presiding officer ng impeachment court. Kailangan as a senator, alam mo din dapat yung mga rules. As a senator, you must be aware of whether you're a lawyer or not. You must be aware of what is acceptable in rules of evidence. Yung mga gano'n. Kaya kahit regular senator ka lang, you must prepare in case there is articles of impeachment that reaches us. Walang nakikita si Soto na kaibahan kung siya ang magiging presiding officer ng impeachment court. Kung sakali, siya ang kauna-unahang presiding officer ng impeachment court na hindi abogado. Matatandaan noon si Supreme Court Chief Justice Hilario Davide ang naging presiding officer sa impeachment trial laban kay nooy Pangulong Joseph Estrada at si Juan Ponce Enrile naman ang naging presiding officer sa impeachment trial kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Para matiyak na tuloy pa rin ang trabaho ng Senado bilang legislative body, mayroong imumungkahi ang senador sa kanyang mga kasamahan na schedule sa oras na magsimula na ang impeachment. Ang isasuggest ko sa aming mga kasama na I'm sure papayag naman sila is pag umaga, Monday, Tuesday, Wednesday, ang Senate legislative work, 9 a.m. to 1 p.m. Ganun din naman yung Monday, Tuesday, Wednesday namin talaga. And then most probably, I will suggest that we do Monday to Friday from 3 p.m. up sa impeachment court. Di pwedeng patagalin yan. Kailangan yan as soon as the fastest way possible. Buti na lang mga kababayan, no, napalitan natin si Chis Cudero ni Tito Soto. Kasi nga si Chis hindi niya alam kung ano yung forthwith. Buti na lang alam ni Tito Soto kung ano yung forthwith mga kababayan. Diba? Bibilisan nila itong impeachment trial kay Sara Duterte. At yan ay dapat. Hindi yung pagtatakpan katulad sa ginawa ni Chis Escudero mga kababayan. Kasi nga, diba, marami silang bilang ng time na yon. Pero ngayon, this time, hindi ganon kadami ang bilang ng mga DDS dyan ngayon sa Senado. Kasi sila ay nagkawatak-watak mga kababayan. Tapos meron pang isa, yung kalbo, yung si Bato de la Rosa, wala din sa Senado. Nagkakaproblema itong si Sara. So ang option na lang dito ni Sara mga kababayan, di ba sinabi ko kahapon na merong plano ang grupo ni Sara, syempre si Sara Duterte din, na siya ay magre-resign. Magre-resign na lang siya mga kababayan kaysa siya ay ma-impeach. Kasi malaking posibilidad na ito si Sara ay ma-impeach talaga. Kasi kulang sila sa bilang dyan sa Senado mga kababayan. So ang pwedeng gawin dito na Sara ay siya mag-resign para makakatakbo pa siya sa 2028 mga kababayan. Kasi kapag siya ay ma-impeach, hindi na siya pwede makahawak ng anumang posisyon sa ating gobyerno or tatakbo this coming election mga kababayan. Hindi na siya pwede. Diba? So ang gagawin dito, malamang bukas or the other day, mag-resign itong si Sara Duterte. Aabangan natin yan mga kababayan.
So anyways, before tayo magpatuloy, siyempre i-shoutout mo natin ang ating mga suki, ang mga early birds, yung laging nanguna na mag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan kasama natin si Jima Yambao, Mila Cristitan, nandyan din si Vivian De Vera, Shirley Lopez, Rosario Stocci, nandyan din si Celito Tanyongon and family, they are watching from Bagalangit, Mabini, Batangas. Kasama rin natin si Edison Sotelo, Rayon Inicosi, Leonardo Manansala, Felix Salino, nandyan din si Jocelyn Flores, Aurora David, Rowena Takimura, hi to Ma'am Dalia. Nandyan din si Marites Unay, Emily Marquez, Rose Hara Joyce Mapa. Nandyan din si Glenn Diesel Louie. And hi to Sir Jaime Garcia from Nottingham, UK. Okay, so mga kababayan ko, dahil nabanggit na natin yung mga senador dyan sa Senado, meron akong ipapakita sa inyo na isang video. At saka please comment dyan sa baba sa ating comment section kung ano ang inyong magiging reaksyon sa video na to. For more details, let's watch this. Ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? For something that is not even within our EEZ? Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. We call now on Captain Jess B. Pilar, Philippine Navy, the most senior among the officers now under consideration. Meron po tayong mga isla na occupied natin ngayon. Ito yung Kalayaan Island Group. Ngunit, they are way, way beyond our EEZ. Wala doon sa limit ng ating exclusive economic zone. Being a member of the armed forces, our seas, our rights, and our future. And we just stick to what is legally ours, what is stated in our law, sir. I'd like to congratulate you for responding very well to the questions of the Honorable Marcoleta. Sa batas, kung sino una nakadiscover at nag-occupy, yun ang inaasyon na may mag-ari, di ba? Yung Spratlys Island, si Tomas Cloma yung nakadiscover nito. Tinurn over na ni Tomas Cloma yung ownership sa Philippine government. This was formalized by way of a presidential decree, PD 1596. Ang nag-govern pa rin yung international law. So atin yung Kalayaan Island Group. And Pag-asa Island is a barangay of the Kalayaan Island Group Municipality. This is the only inhabited barangay in the Kalayaan Island Group, and it is ours. Pangatawan na natin talaga itong part ng West Philippine Sea sa atin ito. Mga kababayan ko, mag-agree ba kayo kapag sasabihin ko dito na traidor itong si Marcoleta? Mag-agree ba tayo? Di ba traidor talaga eh. Handang-handa niyang i-give up yung Kalayaan Island Group. Yung sa Kalayaan mga kababayan, di ba? Maraming mga Pilipino dyan na nandyan ho nakatira sa Kalayaan. Pero itong si Marcoleta, hindi niya kayang ipagtanggol mga kababayan. Handa niyang i-give up. Tapos doon no, sa hearing na yung mga kababayan, parang tinuruan pa niya yung ating kasundaluhan na magsinungaling or traidorin ang bayan mga kababayan. Yung sundalo, di ba kausap nila, ibuti na lang as matino ang kanyang sagot mga kababayan kasi alam na alam niya kung ano ang kanyang duty ng sundalo. Yung sundalo na sumagot ay ipinagtatanggol niya ang ating teritoryo. Loyal siya sa ating constitution, loyal siya sa ating bansang Pilipinas at alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Kaya nga 'di ba siya congratulate ni Senator Ping Lacson, maganda daw ang kanyang pagsagot doon kay Marcoleta. Na supposed to be, dapat talagang pitikin sa tenga, kurutin sa gilid itong si Marcoleta. Kasi nakikita natin dito kung gaano siya ka-traidor, mga kababayan. Harap-harapan niya tayong trinaidor. So ngayon, itong si Marcoleta, dahil siya ay kinuyog ng taong bayan, biglang bumaligtad mga kababayan. Binaliktad niya ang kanyang sinabi. According sa kanya, wala na siyang sinabi na ibenta. Wala na siyang sinabi na ibenta mga kababayan. Pero sinabi niya, i-give up na lang daw yung Kalayaan. Ano ba yung pagkakaiba mga kababayan? Wala na siyang sinabi na ibenta. Pero sabi niya, mismo, di ba, na i-give up na lang daw yung Kalayaan. The same pa rin yan, Marcoleta. Ikaw ay traidor ng bayan. So ipakita ko muna sa inyo itong balita na to. For more details, let's watch this. Pinatikos ng ilang eksperto at mismong mga residente ng Pag-asa Island ang pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na tila isinusulong ang pamimigay sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea dahil wala raw ito sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sagot naman ni Marcoleta, hindi niya yun sinabi
at pinaikli raw ang konteksto ng kanyang mga pahayag. May report si Joseph Moro. Sa West Philippine Sea, matatagpuan ang Kalayaan Island Group na sakop ng probinsya ng Palawan. Binubuo ito ng 7 isla kabilang ang Pag-asa Island. Meron din itong 2 bahura. Sa land area na mahigit 88 hectares, ito ang pinakamalaking munisipalidad sa Pilipinas. Halos 400 na nakatira sa Pag-asa Island na may isang barangay. Ang buhay ng mga taga-Pag-asa hindi nalalayo sa buhay ng maraming Pilipino na nakatira malapit sa dagat. Pero sila araw-gabing nakaharap sa banta ng mga barko ng China na abot tanaw lamang. Kaya ang pahayag ni Senador Rodante Marcoleta nitong Miyerkules, ano ba talaga ipagpapatayan natin dito? We will offer our lives, including the lives of our children, and to die for it, for something that is not even within our EEZ. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Hindi nagustuhan ng mga taga-Pag-asa. We take offense for what he has said kasi parang anong silbi nung bayan namin? Anong silbi nung mga magigiting na mamamayan namin? Na kumbaga they have already given up yung greener pastures elsewhere in the country just to stay there, bringing their kids para gampanan yung provision sa PD 5096. Yung effective occupation and control. Isang resolusyon ang isusulong sa Sangguniang Pambayan sa Kalayaan sa Palawan sa susunod na linggo para ipatanggal sa record ng Senado ang mga sinabi ni Senador Rodante Marcoleta. Binatikos din ang pahayag ni Marcoleta ng ilang maritime law expert. Kinilala na nga at lahat, tapos sasabihin mo, ipapamigay mo? I mean, anong klaseng kahibangan yan? You're following the Chinese position. Dapat mag-register ka as a foreign agent. Okay. Kasi you are echoing the position of China. Paglilinaw pa ng mga eksperto, hindi naman EEZ o Exclusive Economic Zone ang batayan kaya teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Island. Sinasabi nila na parang ang pinapalabas nila, tiniklaim natin ng Kalayaan Island Group dahil parte siya ng Exclusive Economic Zone. Mali po yun. Kaya atin yan ay matagal na nating na-occupy yan at trinato bilang parte ng ating bansa. Membro ng Congress si Marcoleta yung pinasayan. Okay. So dapat alam niya, the West Philippine Sea refers to our maritime zones. Ang maritime zones natin, 200 nautical mile from our archipelagic basin, plus the territorial sea of our islands outside the 200 nautical mile. Justice, klaro yun. Justice Carpio. Basahin niya lang yung batas. Ang Malacanang iginit na walang isusukong teritoryo ang Pilipinas. Ipagpapatuloy po ng Presidente ang kanyang polisiya na ipaglalaban natin even an inch of our territory ay hindi po natin isusurrender sa anumang foreign powers. Diniin naman ngayon ni Marcoleta na hindi niya sinabi na ipamigay ang Kalayaan Island Group. Sabi ng senador, sadyang pinaiikli ang konteksto ng kanyang sinabi sa pagdinig ng Commission on Appointments. Ayon kay Marcoleta, sinabi niya na para maisama sa International Hydrographics Organization o IHO ang West Philippine Sea ay kailangan magdeposito ng mapa sa United Nations para ipaalam sa buong mundo na inaangkin natin ang bahagi ng high seas kabilang ang Kalayaan Island Group. Sinabi niya raw na hindi yan pwede dahil paglabag ito sa UNCLOS maliban na lamang kung isusuko ang Kalayaan Island Group para maresolba ang issue. Joseph Morong diba? DDS style mga kababayan. Kapag itong isang DDS, meron siyang sasabihin na pag-aakala niya na siya ay papaboran, ibabaliktad kapag hindi magustuhan yan ng kanyang mga kalyado mga kababayan, lalo na ng taong bayan. Binaliktad ang kanyang sinabi. So anyways, nandyan din kasama natin si RJA Irtaxa from Hong Kong, Hi to Ashin from Greece, Jepilin Garcia, nandyan din si Evelyn Garcia, Josephine Gallego, Filma Cabato, Cristina Soriano from Dammam, Saudi Arabia. Nandyan din si Monet Borromeo, Tony David at Janice. Hi to Tony De Los Reyes, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Fines Centino Mendoza. Hi to Miles Valdez, Marjorie Minsais, Merluna Yurag. Nandyan din si Fee Ronula from Kuwait, Maribel Tanyagras. Nandyan din si Rose Guevara, Gloria Marquez, Ricardo Azarcon, and hi to Lori Fajardo. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details,
Let's watch this. Ano nga ba ang tatalakayin natin ngayon? Ang tatalakayin natin ngayon ay ang pagkabigo ng mga aliping masasama para sa Pangulo. Di ba, Boss Mike? Oo nga. Alam mo, sa totoo lang, hindi pa rin sila tumitigil, ano? Kakatira kay Presidente, kay First Lady. Pero kung babalikan naman natin, kukumpara natin, yung mga Duterte kay Pangulo at sa pamilya mismo, ano? Oo. Pamilya sa pamilya. Kasi parang ganun ang labanan ngayon. Pamilya ng Duterte at pamilyang Marcos. Umpisan natin kay Sandro. Oo. Meron na ng mga pinapasambatas na papakinabangan ng mga Pilipino. Travel tax. Tanggalin. Oh, at yung mga No work, no pay. Yes. Di ba? At itong si Pulong, nando doon. Sama mo na yung anak na mataba. Di ba? Walang ginagawa. Oh. Pero ang ating butihing anak ng Pangulo na si Sandro Marcos, eto, matindi. Kita mo naman, naisip pa eh. Sino ba naman ang makakaisip noon? Oo. Kaso Boss Mike, may reklamo sila. Na ano? Na ang sabi, ba't pa daw yan uunahin yung travel tax? Pang mayayaman lang naman daw ang nakakapag-travel. So, ba't hindi daw unahin yung, yung ekonomiya? Yun yung mga sabi ng mga DDS ngayon. Galit na galit sila sa panibagong batas. Kasi nga, kapag kaganyan, na mga batas na nasasapawan sila, yung gigil nila kasi hindi nila naisip eh. 'Di ba? Pero kapag ka sila ang nakagawa kahit na walang kakwenta-kwenta, abay todo flex sila. Tama. Kulang na lang purihin nila na para bang yun na yung makakapagpayaman sa bansa eh. Oo. Tsaka alam mo diyan, tama ka diyan, paring Mike, tsaka Maring Alicia, no? kung iyong susuriin nakaraan, tignan mo, yung 10 years na lisensya, yung 10 years na passport, hindi naman para sa Pilipino, para sa mga Chinese. Kasi kapag Chinese ka, di ba, eklabo kay eklabo, renew ka ng renew, yearly. So, ginawa ni Digong, yung mga pinagawa nilang Filipino-Chinese, 10 years na. Pag nag-ano siya, 10 years na, lisensya tsaka passport. Samantalang itong si Papa Sandro, nakita mo naman, no work, no pay. Correct. Kaya ba to? Matakot ka na. Duterte, Omar, ikaw Pulong, Manyakol. Pero totoo, no? Nakita nyo, no? Yung ginawang piniplex lagi ng mga DDS na 10 years license, driver's license, at yung ating pasaporte na 10 taon. Sa totoo lang yun, benepisyo talaga natin. Yes. Na pribileyo ng mga Pilipino yun. Pero ang tama ka, ang pinaka gusto mangyari ni Digong ay mag-benepisyo talaga yung mga inche. Yun yun. Yun nga yung nangyayari ngayon. Kita mo, may lumabas pa ngayon yung isang parang inano ni Pebbles, ni Mare, na yung panot siya. Yung best friend ni Pulong. Sindikato rin. Anak ko po. Sino yun? Diba si Salsalin Mangambabi. Sino yun? Basta yun na yun. Basta yun. Pero dito sa mga nangyayari ngayon, tulad niyan, pagdating sa mga impeachment ng Pangulong Bongbong at impeachment naman ni Sara. Basura na, Boss Mike. Wala na. Basura. Ngayon, kasi nga, napatunayan ng Kongreso na talagang wala naman talagang laman. Yung sinampang kaso labang kay Pangulong Bongbong. Insufficient in substance. Dalawa. Insufficient in form and substance. Eto naman kay Sara ngayon tayo. Yan. So, Ay, Boss Mike. Bago pala ang lahat dyan, siguro naman kaya nating ipasok yung balita na meron nga pong natutuwang mga DDS kasi meron daw pong rego doon. Kaya nga lang nangyari, umatras yung smile nila, fake news pala yun, napapalitan. Etong si Tito Soto, abay napakalakas naman pala talaga. Ni Tito Soto, mga hindi minamahal. naman malakas, kundi yun, maayos. Yun lang ang nararapat na Tama. mangyari. Doon kasi tayo sa nararapat na mangyari eh. Yes. Ang masakit nito yung
bang ginagawa ng mga Duterte, lahat na lang inuumpluwensyahan. Yes. Pero dito hindi. Ah. Oo, walang iniimpluwensyahan. Walang influensya. Ang Malacanang sa mga ganyan dahil iwalay yung kapangyarihan ng Senado, Kongreso at ng Malacanang. Magkakaiwalay. At saka ang nangyari nga dyan is nag-rerigo doon sila pero failed. Mission failed. Kasi ang tanga-tanga naman. Inaalok nila si Loren. Si Loren, majority na. Ayon, sinabi ni Ping Lacson na Loren, ba't ka papupunta dyan? Hindi ka sure dyan. Ikaw ang magsi-Senate President. Pero hindi mo alam, tataksilang ka lang ng mga yan, mga Dutay Black. Problema dito yan. ka na lang. Ang sabi ni Tito Soto na napakagaling, pwede naman tayong mag-share na lang. At Power least, share. Power share. At least, yung committee mo nasa iyo, yung committee natin nasa atin, wala pang ahas ng mga tayo sa paligid. Hindi. Ito kasi yan Sa akin naman sa akin naman. Para bang si Loren gusto nilang ipahamak Na-post ko nga na tila ba gusto nilang itulak sa bangin. Yan. 'Di ba? Parang gusto nilang itulak sa bangin si Loren. Unang-una puputaktihin ng ng kontrobersya na batikos, 'di ba? Solar para sa bayan. Boss Mike, maganda yung kinoconnect ko. Kasi ang gagawin nila yan, if ever luluklok na si Loren, then bubutasan nyo through his son. We know it. Okay? Diba? We know it. You gotta put the son against Senate President Loren. So that Cayetano, Pia, Alan, or even Baba will take Senate presidency. And Chantes. And ganito mga minamahala. Ito lang, nabalitaan ko lang naman kasi. Kaya gusto nilang i-push to, itong si Loren Legarda, ang bansag pa nga nila first female na magiging Senate President. Actually, yung mga DDS, gusto din nila. Nagdiwang sila. Gusto din nilang maging Senate President itong si Loren Legarda kasi wala din naman silang pwedeng ibentang senador na ilagay dyan Ilalagay nyo si Robin, bobo. Ay, so medyo mahina. Kaya sorry. Ilalagay nyo si Marcoleta, chinator. Ilalagay nyo si Bongo, chinator. Silang pwedeng ibenta kundi itong si Loren. Ngayon naman kung papasukin ni Loren Legarda ang pagiging Senate President, it's either naman mapapahamak siya or talaga nga namang masisira din ang reputation niya. Parang ihulog niya yung sarili niya sa problema. Siya yung, parang kumuha siya ng ng martilyo na ipinukpok sa ulo niya. Parang tumalon na sa bangin pagka ginawa niya at pag tinanggap niya. True, lalo. Diba? Yun ang plano. Kaso, napahiya sila. Umiyak sila. Umiyak? The crying lady, ang mga sokla. The crying lady. Kasi pinukpok ni Loren. Pinukpok niya, sabi ni Ping Lacson, ano kaya paring Tito kung pagtripan natin ang mga shock lang iyakin. Pinaano niya si Loren doon. Pinaupo. Ikaw na mag-adjourn. Akala ng mga DDS, lalo na to sino ba to? Yung kamukha ni Sesame Street, si Miss Piggy, yung kaaway ni Yuse Claire, si Oink Oink. Oink, kakaso yun Magkakasuhan ka namin, fake news ka. Magkakasuhan ka namin. Hindi, nagalit siya sa ilong na nilagyan ng baboy, nagkakaso yun Talaga yung ilong mo sumusuko, padapa. Pero kasi, ito ngayon, nag-post yan ng, yun na nga, congrats daw. First female Senate President. Yes. So ngayon, halos lahat ng mga DDS ganun din. Nagdiwang na. Nag-repost din sila, tuwang-tuwa. Di ba? Ngayon, hindi kasi ganito yan. Ang gusto nilang mangyari kasi, mapalitan talaga si Tito Soto para maprotektahan si Sara Duterte sa paparating na impeachment trial. Yes. Kailangan nila ng bilang. Ngayon, hindi nagkasya. Kasi si Bato, hindi dumalo, hindi nagpakita. Parang sinakripisyo na ni Bato si Sara Duterte, no? Bato, magpakita ka naman. Alam mo, eto dalawa na lang talakayin natin. Unahin natin, Boss Mike, uli natin to kay Sara Impacta Chat. Unahin natin to na gusto nila kasi talagang tanggalin. Bakit? Yung una muna talakayin natin, etong Boss Mike, Mima, yung nilabas na yung tatlo makukulong, yung mga magna ng flood control. Diba? Yun ang isa sa mga factor. Bakit naman masasaktan kayo? Magnanakaw ka. Kaya nga. Diba?
nagsimula ba yung usapin ng Rego doon sa impeachment sa Blue Ribbon Committee dahil ipapakulong yung Yes. yung Nag-leak si Lito Lapid. Ewan ko sa iyo. Ay, pero thank you, Lito Lapid. Kung nilik mo yan, at least nalaman namin yung mga umatras ng perma. Ay, ganito kasi yan eh. Di ba, can you imagine? Ang daming pera ang nagastos sa hearing na yan. Yes. Tapos ang damakmak na yung ebidensyang nakita at narinig natin. Tapos Yes. at the end of the day, aatras yung mga perma ninyo. For what reason? Para protektahan True. ang mga kasamahan ninyo. Ano ba yung hidden agenda ninyo? True. May agenda ba kayo? Kasi ganito yan, nawawala na kasi yung pagiging makabayan. Yes. Ang pagsisilbi sa bayan, ayan, mauuna ang bayan bago ang sariling interes. Ang sa kanila, nauuna yung sarili nilang interes bago ang bayan at mamamayan. Tama. Kaya ang nangyayari ngayon, tulad niyan, nagiging kakaroon ng kampi-kampihan. Oo. At yung mga kasama, kapag ka nalalagay sa alanganin, tila ba nandoon sila para sumaklolo, kahit alam nila na mali yung ginagawa ng mga kasama nila dyan sa Senado, maging sa Kongreso. Di ba? Yes. Ang nangyayari ganito eh. Kumpare, kaya kailangan protekta. Maling-mali po mga kababayan. Kaya alam nyo, sa totoo lang, ako'y namumuhi sa mga senador na nandiyan dyan. Walang ginawa kundi magprotekta ng mga magnanakaw. Baka pare-parehas lang silang magnanakaw, magaling lang sila magtago. True. Alam nyo, kahit ikaw, Win, JV, Mig Subiri, kayo, Cheese. Hindi, yung sabi mo, yung nag-backout. yung nag-backout ng pirma, ano ba yan? Ba't nag-backout kayo? Kasi pag nag-backout kayo, wala na rin, moot na yun kasi nga, nandun na yun sa ombudsman. Correct. Same na ng ombudsman. Anong gusto nyo? Hindi lalabas ni Lacson. Anong gusto nyo? Iyan ang sinasabi natin. Dapat bayan muna bago ang sarili. Tama si Boss Mike and Mima. Hindi yung inuuna nyo yung kaibigan. Kaya yan ang nangyari dito sa pangalawang topic namin. Kay Sara Duterte, mga talipandas kayo. Oh. At saka susugan ko lang. At saka nagsalita na rin ang Ping Lacson na wala nang magagawa yung pag-urong nila. Baka siguro pampalubag na lang yung sinabi nila na inuurong nila yung kanilang perma. Yes. Para pagaang yung pakiramdam ng mga kaibigan nila. Actually, Boss Mike, yung ginawa nilang pag-urong ng perma, hindi naman ang nasira yung mga pangalan nila eh, to be honest. Yung mga pangalan nila yung nasira dito kasi pinagmukha nila na wala silang pagmamahal sa taong bayan. Like, pinoprotektahan lang nila yung kanilang mga kapwa senador. So, at the end of the day, nasira yung pangalan ng tatlong umurong dito nga po sa pagperma. Pero di ba ang ating layunin ay mapanagot itong mga nagkakasala at mga nagnanakaw sa pondo ng bayan. Tama. Yan ang lagi niyong pinagsisigawan. Di ba? Mamanagot, panagutin. Sabi niyo nga may pakanta-kanta pa kayo. Di ba? Yung mga magnanakaw daw ikulong ang mga magnanakaw. Kulong na yan. Di ba? May pagganong-ganon pa. Ngayon eto na nga. Eto na yung malapit ng pagkakataon para mapanagot natin itong ilan na napapatunayan ng mga nagkasala at mga nagnakaw sa bayan. Bakit inyong poprotektahan? Hindi na namin maintindihan. Para saan ba talaga kayo? Tama. Diba? Alam nyo, sabi nga ni Antonio Luna uli, mga tanga. Bayan o kaibigan, pinili nyo kaibigan. Kung di ba naman kayo paano yung mga taong bayan na nanakawan ng mga salapi, mga pinag-i-insert, pinaggagastos-gastos nyo. Tapos itong tatlong senador na to, sama si Mima tsaka si Boss Mike, magbabawi kayo ng pirma? Hindi dapat ganon. Dapat lagi niyong papanigan yung katotohanan, yung taong bayan. At yan, napatunayan yan sa Blue Ribbon. Nakita yan sa investigasyon na sila ay magnanakaw. Oy, by the way, Red Uncle, itong si Tito Mochis, mukhang nakakalibre tumahimik ngayon, no? Pansinin din ba ninyo? Pinapakasuhan. Ngayon umingay ulit yung kanyang pangalan, pero tahimik pa din. Itong si Chis Escudero. At saka ngayon na medyo napipinto na, malapit na nga po yung impeachment complaint. No hanash pa din. Itong si Chis Escudero na samantalang dati ay grabe kong mandelayed, mandribol, magpatulog. From 19th Congress, talagang naipasa pa. Naitawid pa sa 20th Congress. Ngayon, cheers.
Nasaan ka na? Susugan ko yan, Cheese Escudero. Go! Kasi halos lahat ngayon ng mga na aakusahan ng mga nagnanakaw sa bayan, biglang nananahimik sila. Bakit kaya? Diba? Itanungan nyo kay Martin Romualdez yan, bakit tahimik? Ay. I'm lonely. Paano ba natin itatanong yan? Tatanong natin siya kay Uncle. We'll be right back. And then, by the way, mga minamahal. Joke lang. Usapan, ito na. Joke lang. Ano yun natin, sundan natin tong sinasabi ni Boss Mike tungkol nga po dito kay Cheese Escudero. Nakakapagtaka naman talaga kasi na noon na ikaw yung mayroong ginagawang pandidelay, 'di ba? Hindi mo pa nga alam ata yung ibig sabihin ng fourth wheel, 'di ba? Tapos ngayon tahimik ka. So parang ano 'yan? Nililigtas mo lang din ba yung sarili mo dito? Pero alam mo, Mima, tama rin 'tong mga nangyari. Alam mo, magaling ang Diyos eh. Dahil i-win-away niya yung dapat at tama at katotohanan. Kaya nagpapakita. At ngayon, kita mo naman nagiging smooth na yung mga proseso na nangyayari para ang impeachment ni Sara Duterte at magiging impeachment trial niya sa Senado mukhang magiging glory. Yes. Glory para sa mga tao na sumisigaw ng katarungan para sa mga pera na ninakaw niya. Ay, sundutan ko Diba? muna yan, Boss Mike. At ito muna, paisa lang muna. Ako hindi po ako nagagalit dito sa ginawa ng highest court of the land, yung Supreme Court. Hindi po talaga ako nagagalit. Pero the way po na mas pinahirapan nyo po kami na mag-file ng impeachment at mas dinagdagan nyo po yung requirements, mas lalo po talaga ako kahit papano, sumama lang naman yung loob. Kasi biruin nyo, nakalagay po sa ating libro, sa 1987 Constitution. Diba? Nakalagay sa Article 11, Section 8, Section 3, Paragraph 8 ng 1987 Constitution na dapat sana ang nasusunod sa rules ng impeachment ay yung Kamara. So, bakit po nakialam dito ang Supreme Court? Nagtatanong lamang po ako. So, yung dating tatlo na requirements lamang po para mag-file, ngayon nadagdagan na. Yung una, pwede kang mag-file kongresista. Pangalawa, private citizen na pwedeng i-endorse ng kongresista. Pangatlo naman is yung 1/3 vote. Bakit ang nangyari ngayon, kapag may 1/3 vote ka na, kailangan pa ng i-refer sa Justice Committee na dapat sana for trial na. Medyo nahirapan po kami. Pero okay na rin yun, Mima. Ibibigay na natin yung sa Korte Suprema yung decision nila, yung respeto, dahil Korte Suprema nga, kahit pa anong gawin natin, wala na tayong magagawa. Pero ang pinaka malupit dito, yung paparating na impeachment trial ni Sara sa Senado. Wala nang kakampi, wala nang bilang. Kaya doon na lang tayo tumutok, iwan na natin at mag-move on na lang tayo. Hindi naman tayo mga DDS na hindi makamove on sa mga nangyayari. Di ba? Yes. Pero dito, kailangan siguro harapin natin ang katotohanan. Boss Mike, may isa pa po akong tanong. Sige, Mima. Kasi tawag dito, tinanggal na po yung mga session days na yan. Pinalitan ng calendar days. Kaya nga po sila nakapag-file February 2. Ngayon, what if gawin naman pong reason yan? Ba't kayo nag-file ng February 2? Dapat February 6 kasi yan yung one-year rule bar. Yan nga yung pinagtatalunan. Natalakay ko na rin yan na dahil nga sa mga ganyang pangyayari, na-adjust na tila hindi rin nakita ng kampo ni Sara yung magpapile sana ng dami o tsope para lang doon sa impeachment complaint niya para maunahan na binibintang na nilang una kay Pangulong Bongbong pero sila talaga ang gagawa Yung kasi dati kasi mga minamahal, kapag nag-file ka ng impeachment, kapag na-receive po yan ng Justice Committee, doon pa lamang po yan magiging initiated. Kapag hindi po na-refer sa Justice Committee, hindi pa po yan initiated. Ngayon kasi pag nag-file ka, ni-refer man yan sa hindi, as long as nag-file ka, initiated na yan. So, pwede pong makapag-file ng modus-modus na impeachment, which is yan po yung medyo iniiyak ko ngayon, kinakalungkot ko na sa panibagong rules ng impeachment complaint. Pero yung sinasabi ni Kumaring Mima, no? Bali, Mima, ang nangyari daw dyan, napanood natin ng mga political analysts, bali, ang sinundan nila, hindi na talaga yung February 6. Dahil kung talagang decline na itong impeachment trial ni Sara ay yung unang file
unang file. So, January pa lang, pwede na talagang mag-file. Kasi, yung 1/3, talagang wala na yon. Dahil yung unang nag-file, talagang wala na. So, ang sinasabi mong February 6, ay hindi na talaga yon. Kasi nga, yun nga, ang gulo-gulo. Sugan ko kasi nga ganito, no? Wala na rin naman masasabi ang kampo at kulto ni Duterte sa mga nagsampa kasi ang Makabayan Coalition kasama na debatihan at ginawan nila ng hearing yan dyan sa Kongreso. At doon na nga, dalawa. Yung nauna na sinasabi nila na gawa-gawa lang, dami-dami lang. Ang dami nilang sinasabi na kesyo daw, abogado daw ng First Lady, mga ganon-ganon. So ngayon, sumunod nga yung Makabayan Coalition na parehas na idiniklara na basura. Yes. Diba? At saka masundan ko lang pala ha. Kasi madami mga DDS ngayon ang tuwang-tuwa kasi binasura daw yung motion for reconsideration. Uulitin natin kung sabihin man ninyo na luma na tong issue na to, yung binasura po ng Supreme Court is yung technicalities lang po. Yes. Doon tayo nagkamali sa technicalities kung paano na-file ang impeachment. Pero yung grounds, yung violation, yung pagnanakaw, yung tawag dito, confidential funds, yung pagbabanta ni VP Sara Duterte kay First Lady, kay PBBM, nandoon pa rin po. At kagandahan nga po, pwede pang mas madagdagan. Nima, isama mo si Martin, baka magalit sa yun. First Lady, kay Pangulong at kay Martin Romualdez. Ano? Oo, diba? Alam nyo, nakakalungkot nga kasi bakit ba nadadamay palagi si Martin Romualdez dito na Alam nyo, okay, eto na ang maganda. Kung nagustuhan nyo mga loyalista at mga BBM supporters diyan natin, ang Committee on Justice hearing kung saan they tackle the substance and form if it is reliable or not. Maybe you will also like when Sara Duterte will go to the Committee on Justice, I think next week, because they will tackle also sufficient in form and sufficient in substance. Bro, ganito at the end of the day, Hoy, bro! Yes. You know what, guys? At the end of the day, impeachment complaint is a number games. Even though na damo good imo ebidensya. Bisan daraman imo ebidensya, bisan daraman nim pinamutang doon nga mga ebidensya against sini nga person, at the end of the day kailangan mo pa din ng numero. Kagaya na nangyari kay dating Chief Justice Corona, 'di ba? Si Lake Miriam nga, si PBBM hindi doon umagree pero dahil nga may numero. Bilangin nga natin yung boboto kay Sara kung sakasakali. Sige. Amy Marcos. Papabor kay Sara. Robin, Amy, dalawa na. 2 bilyar. Di 4 na. 2 Cayetano. 6 na. Bongo. Peluca, Marco Beta. Bato. 8 na yun. Bato, Siyam. Hindi, si Bato wala Hindi makakaboto si Bato. Si Cheese. Cheese. 10 na. Sino pa? Mukhang wala. si Zubin. Villanueva. Villanueva. Sino pa? Yung mga bilyar. Hindi, kasama na nga. Mukhang malabo nga. Malabo. Baka... Hindi, kasi, tama dyan. Yung numero kasi na yan, boss. Jinggoy Estrada. Jinggoy Estrada. 12. Ngayon, eto yan. Si Bato hindi makapagpakita. Ang kailangan, di ba, 17 ba? 17 na Hindi, vote. kailangan lumamang lang. 2/3 vote. 24. 2/3. Gano'ng kadami yung 2/3 vote? Ang ano yan, mga... 17. 17 or 16? Tama ba ako? 17 or 2/3 vote. Sige nga, magko-computation pa ta. Magko-computation pa. Gano'ng kadami senador ngayon? Wala 24 na siyang... lang. Hindi nagbabago yun, 24. Okay. Yan, 3, 8 plus... 17 nga, 17. Para makalamang sila. Kasi ang 17. Sabi ng mga nagko-comment is 16. Whatever. Pero, ang tanong, ito. Ito na ang magic question. Ano?
Paano mai-impeach o si Sara ng kahit 20 ang Duterte Black? Explain mo, Boss Mike. Susundan kita. Ano yan? Ulitin mo. Paano mai-impeach si Sara kahit 20 pa yan Duterte Black? Wala. Alam mo kasi, ganito yan. Pagkaloob na ni bro, Yeah. yung magiging kapalaran niya, Yeah. wala nang magagawa. Kaya nga, alam mo, may kausap kami ni Mima kahapon ng mga abogado. Oo. Sinasabi nga nila, isa na lang ang pwedeng gawin ni Sara. Dahil maliwanag na Mag-resign. maliwanag na may impeach siya. Tulad niyan, nalilito sila, hindi sila magkasundo-sundo. Itong kampo ni Sara, kung may ililitaw ba silang Mary Grace Piatos, o gagawa na naman sila ng ibang mga tao o dami na palilitawin. Yes. Mahirapan sila ron. At tandaan nyo, hindi lang si Mary Grace Piatos ang kailangan nilang ilitaw na pangalan. Yes. Libo-libo na pangalan ang ginamit ng kampo ni Sara Duterte sa mga pera na pinalabas nila. Oo. Na kuni-question nga kung totoo bang tao yung mga yan o gawa-gawa lang. Kasi iisa lang ang pumirma, iisa lang ang penmanship. Kaya Yes. may pagdududa. Yes. Ngayon, hindi magagawa ni Sara yon at kampo niya. Kahit pasabihin na kunin niya na lahat si Kaufman, dali niya rito Tama. para maging abogado niya, mukhang hindi malulusutan. Oh, eto. At sabi sa panaginip ko, dalawa lang ang pagpipilian ni Sara. Ma-impeach ka o mag-resign ka. Tama. Actually, narinig ko din yan sa news, Net25. May mga abogado na nag-uusap-usap. Doon mismo sa channel mismo nila Sara Duterte, Mhm. 'di ba? Pinag-uusapan nila mga minamahal whether bago siya ma-impeach or magre-resign na lamang siya. Kasi pag na-impeach itong si Sara Duterte, matik na hindi na yan makakatakbo. Tama. Pero pag nag-resign siya, nakakahiya naman yun. Scapegoat yun. Oo. Yun na yung huling niya. Alam Alas. nyo, eto, tama si Boss Mike. Gusto ko sundan yung sabi ng aking paring Mike. Alam nyo, yung sinasabi nga natin, wala ka nang kawala dito, Sara. Bakit? Kasi, ang gusto lang naman namin ay pumanik to sa impeachment trial. Ang gusto lang naman namin ay mabulat-lat ang mga kaetyosan mong pagnanakaw. Dahil pag pumanik ang impeachment trial, bruha ka, lahat ng mga bangko mo ay mabubulat-lat. Yan. Kaya, At hindi lang yon. Ang mga history nyo na binibintang ni Trillanes, yung mga BPI na yan, yung mga kalaplapa mong si Sammy U, mabubulat-lat yan, bruha ka. Kala ko si Jana Yan. Morris. Kaya wala kaming pakialam dito kung ma-impeach ka o hindi. Ang gusto lang namin, Magkaroon bruha, ay mabulat-lat kung ano man yung pagnanakaw ng buong pamilya nyo. karoon ng katarungan. Yan kasi yung Diba? gusto ng taong bayan na marinig din yung side nila dito sa ginagawa nilang pagnanakaw. Ah. 'Di ba? Yun yung gusto na kasi talagang napaka-private ng kanilang ginagawang pagnanakaw. Wala tayong balita, walang Yes. accountability, walang Kasi nga, transparency. Boss Mike, kapag nabulat-lat yan, hindi lang naman si Sara to eh. Oo. Duterte downfall. Tama. Nandun na kayo sa kuyukot. Kaya nga sila nung nagkaroon ng pagsasampa ng impeachment complaint sa House of Representatives, biglang nagkaroon ng kaguluhan naman sa Senado dahil nga nataranta sila. Taranta. Dahil bakit biglang nagkaroon na ng impeachment complaint na yung sinasampa. Kaya kailangan nila ng numero sa Senado na makapag-ipon sila para hindi makonvict si Sara. Yes. Ngayon, hindi nila na isakatuparan. Yan. Dahil hindi nila napapayag si Loren Ligarda. Yes. Dahil alam naman natin na kapag tinuloy ni Loren Ligarda, parang tumalon sa bangin, sabi ko nga. Oo. Puputiktahin ni Mima yan. Yes. Sa kakabatikos, kaliwat kanan. Okay, si Mima yan. Ano? Diba? O ngayon, kita nyo, hanggang ngayon, natataranta sila dahil... Sino ba nag-uutos? Na pigilan, palitan ng Senate President. Immediately, sino nag-uutos nun? Yun na nga. Siyempre si Sara. Yang kampo ni Sara talagang natataranta na. Kaya kung hindi nila magagawaan ng paraan, tapos ang lahat ng karir nila. Kasi alam mo, Boss Mike, kung titignan mo lang Mima, kung titignan mo lang, kasi ang isang tao, naka-broadcast ang hearing,
makikita mo doon sila ang mga Duterte kumukuha ng drug money, Yan. kumukuha ng pogo, lalabas pa si Ramil Madriaga, Yan. Titis Tigo, Mm. papakita yung iPhone 10 niya na nandun lahat ng video na picture ng katarantaduan ng mga Duterte. Kahit senador ka na dumidila sa betlog ni Digong, ewan ko na lang kung di ka bumaligtad. Lalo na yung for 2028 nyo, yung iba dyan, di ba yung mga incumbent? Ewan ko lang kung di bumaligtad ang mga itlog nyo. Pero alam nyo, totoo yung sinasabi ni Nulo, no? Oy! Oo, ay, Kel, alam nyo, totoo. Pero kasi mga kababayan ko, hindi naman ho galing sa amin yan. Kundi galing sa mga tao nagpapatotoo tulad ni Ramil Madriaga at marami pang iba na etong si Sara Duterte at pamilya ni Sara Duterte ay tumatanggap ng pera galing sa iligal na sugal na pogo at iligal na droga na ginagawang negosyo ni Pulong. Di ba? Di ba, Mima? Ano masasabi mo dyan, di ba? Ikaw ba, Mima? Di ba, Duterte senator ka? Nakita mo na yan. Eh, syempre, re-electionist ka sa 2028. Hindi, ganito yung gagawin ko. Kung alam kong kulang yung kanilang numero, ba't ko pa isusugal yung pagkatao ko? Diba? Eh di, wag na lang din akong sasama sa kanila. Baka hindi pa ako manalo eh. Ganun yung... Eh, tsaka hindi ka manalo. Isipin mo, nandyan na ang ebidensya. Kita-kita ng taong bayan. Tapos boboto ka ng Duterte pa rin. Ano iisipin ng tao sa'yo? Di ba? Yun ang sinasabi namin ni Boss Mike, Mima sa inyo na wala kaming pakialam kahit 20 Duterte block pa dyan. Di ba? Ang problema na nila kung paano na nila maipapanalo yung kandidatura halimbawa ni Sara na mag-resign siya at tatakbo kasi pwede siyang tumakbo pagkatapos na mag-resign. Pero kapag na-impeach, napukpukan ng ganire tulad ng ginawa ni Luistro, yari na. Hindi na makakatakbo kahit anumang posisyon. Di ba? Habang buhay niya na hindi siya makakaupo kahit na barangay tanod. Basta sa gobyerno, Hindi, bawal. pero mayroon pa siyang last na pwedeng gawin. Ultimate niyan, sacrificial, kung ano pa man. Kundi ang mag-resign. Pwede pa din naman siya makatakbo. Kung pero gagamitan niya ng utak. Pero ito, baka nakakalimutan din niya. At baka nakakalimutan niyo, papaalala ko. Abay, sandamakmak yung mga kinaso sa ombudsman at sa kung ilang mga korte dyan. Yes. Diba kung natatanda ninyo? May baka pa siya. Merong mga kaso yan. Na kapag nag-resign siya, pwede niyang kaharapin yung mga kasong sinampa laban sa kanya. Tumakas ka man, Sara, sa aming paningin, yung ombudsman sa'yo, padating na din. Diba? Ay, pwede ba yun, boss? May kunyari, what if? Si Sara Duterte nag-resign, tapos kunyari lang naman, tumakbong presidente, wag naman sana. Kunyari, sabi natin na nanalo, kunyari lang. Eh, yung mga nakabinbin sa kanya na impeachment complaint, pwede ulit yun buhayin sa kanya? Alam mo, no choice yung yung pagtakbo bilang presidente, kailangan niyang gawin yun. Dahil yan na lang ang tanging barahan nila na natitira para maabsuelto niya, mailigtas niya yung tatay niya, ang pamilya at yung mga kaalyado nilang magnanakaw lahat sa gobyerno. Na makukulong. Actually, ang gagawin ni Sara Duterte kaya tatakbo yan, kung sakaling makatakbo, wag naman sana. Oo, knock on wood, wag naman sana. Kung sakaling makatakbo yan si Sara Duterte, hindi yan maglilingkod. Gaganti lamang yan. Alam mo, wala nang dapat ikatakot dyan kahit tumakbo siya eh. Dahil hindi naman nanalo. Through the fire. Sabi ng bolang kristal ko. Ano sabi ng bolang kristal? Sabi ng bolang kristal ko, si Sara magiging pangatlo. Aray ko. Hindi magiging pangalawa, hindi magiging una. Aray mo. Kasi yung mga bobo lang ang boboto sa kanya. Ouch. Actually, mga minamahal, madami pa namang nauutos si Sara Duterte ngayon. May influence pa din naman si Sara Duterte. Hindi ko sinasabing threat itong si Sara Duterte. Pero ngayon pa lamang, hindi pa nga election, naglilibot-libot na sila. So, teka muna. Speaking, puputulin mo na kita sa naglilibot-libot. Baka merong nag-offer na rin sa'yo ng 300,000. Balita nga yan, balita. May nag-offer na sa akin, 300,000. 70 lang sa akin. Pumaliktad lang. Baka naman, Boss Mike, baka naman. Alam nyo guys, may nag-offer sa akin, 70K. Tapos,
pre-condominium. Pero hindi mapupunta sa yung condo, Doon ka lang, patitirahin ka lang doon. Nakausap ko siya sa Okada at pinakita ko naman sa inyo kung sino yon. Yung umuusap sa akin. So, ang offer is 70,000 per month. Tapos, pre-condominium. Tapos, meron ka pang allowance. Pinuno ka kasi. So ngayon, mga minamahal, sabi ko nga sa inyo, hindi po nabibili yung prinsipyo ni Mima. So, yung idamay mo kaming dalawa. Idamay mo kami. hindi nabibili yung prinsipyo naming tatlo. Pakita niyo mukha namin tatlo. Guys, ito hindi nabibili yung prinsipyo naming tatlo. Kahit gaano pa man kalaki yung offer sa amin ng kabila, hindi kami papayag dahil mahal na mahal namin ang taong bayan. At syempre, sinisave namin yung future namin para sa mga magnanakaw. Di ba? Kasi pag, manalo yan, di ba? Ang pinaglalaban natin, liwanagin ko at susugan ko. Tama naman si Mima, medyo kulang lang at dadagdagan ko. Ang pinaglalaban po natin dito yung kinabukasan ng mga magiging anak natin at magiging apo. Yes. Salin lahi. Kung kami, tatlo, siguro sapat na yung natatanggap ni Mima at saka ni Nyulo sa YouTube. Si Mima nakahalo ka agad, naka-snap mo. Nag-aabang, Boss Mike. Hinaabangan na. Hinaabangan. Ay, walang ganon. Walang ganon. Sa YouTube, ang laki ng makita nito 20K okay na ako dun sa Pag nakita nyo yung mga alas nito, mga kababayan, Ito si Nyulo. Ang alas namin ay brought to you by Ma'am Jen for makeup and Boss Mike for the alahas. Kilo-kilo yan, mga kababayan. Pero eto dito, puntan natin. Ito sinasabi ko na ang nasa na ba tayo? Offer. Yung offer. Alam nyo mga kababayan, mas mahalaga po yung ating prinsipyo, yung pong laman ng puso at konsensya. Sabi ko, hindi naman tayo mga kababayan naghihikap. At saka, minsan tao lang tayo, natutukso tayo, di ba? Pero mga kababayan ko, mas nauuna yung kapakanan ng bayan. At kung hindi natin gusto yung mga lumalapit na mga nagpo-promote, lalong-lalo na kapag kalaban ni Pangulong Bongbong, tinatanggihan natin yan. Isa pa, Boss Mike, madagdag ko lang. Hindi ko din naman alam kung paano ko ipagtanggol si Digong. Kung sakaling kunin ko yung offer, paano ko ipagtatanggol yung taong yun? Unang-unang mamamatay tao. Padaming ninakaw sa sambayan ng Pilipino. At tao lang pero wala siyang accountability, walang transparency. Ganon din yung kanyang anak. So, paano ko ipagtatanggol yun? So, susugan kita. Eto kasi mga kababayan Yun yung lyrics nila Eto kasi, isipin nyo maigi, hindi mahirap ipagtanggol si Digong. Ganun. Ay, nahihirapan nga ako Mahirapan ka. Hindi mahirap. Hindi mahirap. Tell mo, bakit Boss Mike? Sabihin mo. Bakit? Tingnan mo naman yung mga naniniwala. Tingnan mo, kahit ano sabihin mo, paniniwalaan nila. Anong kahirap-hirap magtanggol? Pag sinabi mong si Raulo na si Digong, pinaniniwalaan nila, may paiyak-iyak pa. Meron nang nagbigay ng resulta. Yung nanuri ng mga dalubhasa sa may Europa. Kita nyo, sinabi na kayang-kayang tumayo ni Digong sa korte ng ICC. Pero pinipilit pa rin nila, inaapila pa rin nila. Kita mo, pinapaniwalaan nila yung ganun. Boss Mike, may napansin ako sa mga vlogger ni Digong Ang yayaman nila. Ang sarap siguro maging vlogger ni Digong. Kung ako lang, parang hindi ko na kailangan magtrabaho sa 300,000 a month, di ba? Kaya alam nyo kayo mga BBM supporters, kung alam nyo lang po mga pinagdadaanan namin, yung mga offer na tinatabla namin para lang sa Pangulo, baka mabilib po kayo. Kaya habang maaga pa, magpalipad na daw kayo. Joke lang po Joke lang po, joke. Seryoso. Tulad na sinabi ko kaninang umaga, yung 300,000 na ibibigay nila, kayang ibigay ng mga baby ko yun. Oo. Ang dami kong baby sa na taga-suporta sa Sugar mom. Sa sugar? Sugar mom! Uy! Baby! Mga baby ko. Di ba? Ako din. Nandiyan yung mga karayuma ko, mga kulubot ang muka. Mahal na mahal ko yan, papalaminate ko yan, bibenta ko pa kay Boss Toyo. Di ba? Diba, si Mima may mga minamahal, di ba? Siguro tawagin mo silang Papa Balls, gano'n. Ay, para sa mga gusto lang naman. Hindi, nandiyan naman sa akin. Sino ba yung nandiyan para sa kanya? Hoy! Hoy! Ano pangalan?
Ganon, Issue. hindi ako Issue. pumapatol sa ano Hindi, totoo, no? Is pagka isipin nyo maigi, yung mga supporters lang natin, kayang-kaya Kaya nila. tayo. Hindi, natatatanggap ko eh. Kumikita tayo ng Oo. milyon sa YouTube. Toy. Ikaw lang milyon. Damay mo pa kami. damay. Huwag mo kami damay sa milyon mo, boss. Mas may padagdag nga ako. Alam nyo, mga minamahal, okay na ako na nagbababuyan kami dati, yung nagtatanim ako ng palay. Okay na sa akin yun, yung nangingisda kami, yung umuhuli kami ng shells, nabubuhay naman kami. At least yung prinsipyo namin, hindi po nababayaran. Kung kaya kong nabuhay sa ganong pamamaraan bago ko pumasok sa vlogging, kayang-kaya ko din yan kahit mawala yung vlogging, mawala man lahat. Kayang-kaya ko. Pero ang sinasabi ko sa inyo mga minamahal, hindi po talaga nababayaran. Yung prinsipyo ko, kahit lumaki pa ng lumaki yung offer nila, hindi ko po yan tatanggapin. Tama. Kasi hindi po nababayaran ang kaluluwa ko. Tama, Ayoko po tama. sumama sa impyerno. Ayoko Tama. po. Oo, Ayoko diba? po pakinabangan yung pera na galing sa masama, galing sa illegal. Ayoko Yes. po ng ganon, mga minamahal. Parang binenta ko na din yung kaluluwa ko Yes. kapag tumanggap ako ng pera. Hindi po ganon si Mima. Tama yun tama si Mima doon Alam nyo ako, pwede rin ako bumalik. Balik na lang ako sa Snatcher sa Quiapo. Diba? Oo. Mabenta pa yun. Nandiyan naman yung ninong mo si Martin. Isa lang ang rule sa Quiapo, bawal ang iPhone. Nag-detect ka. Oo, uncle, red uncle. Oo. Pwede ka naman bumalik siya pag, di ba, pag booking. Oo, di ba? Yeah. Pero ayan po ayan po silalakay namin nila, Boss Mike. Kasi nga po, marami po talaga nag-o-offer ngayon. Full force na sila. Ay, grabe. Todo ang budget. Todo Hindi, ang natataka budget. ako. Saan nila nakukuha yung ganong klaseng pera? Una, kay Kaufman, nakakapagbayad sila ng 150 million per month. Yes. Diba? Saan nila nakukuha yung ganong kalaking pera para Correct. pambayad kay Kaufman? Tapos pabalik-balik sila na paglipad ng Europa, Pilipinas. Tapos meron pa silang mga budget sa hakbang ng maisog, sa mga parali-rali nila. Saan Correct. nila nakukuha yung ganong pera? Alam nyo, nakakalula ha. Ito. Kasi 'di ba, Boss Mike, naranasan nating mag-rally. Oo. Tapos tayo yung in-edit pa nga ng isa. Basta, Oo. yun. Naranasan namin mag-rally. Alam nyo mga minamahal, kahit mag-rally ka, maliit lang yan, yung speaker ang mahal. 150. Yung pagkain, syempre, may, 'di ba? May 100 again. Oo, tapos yung mga dumadalo pa doon, pa-t-shirt ka pa. Pa-t-shirt. 'Di ba? So, kulang-kulang milyones ang nagagastos sa kahit isang maliit lang na rally. Ito nga ang masakit. Paano sila nakakakuha ng ganun kalaking pera? Sagutin ko muna yan. Ito ang masakit kasi. Maraming mga inaanyayahan sila na magrarally. Pati nga ang vlogger nila Ewan ko kung nalaman nyo tong kwento na to. Galit na galit yung matanda. Itong huli nilang one time, big time, maraming binayarang mga vlogger. Hindi sumipot. Hindi sumipot. Pati na rin yung mga rallyhista. Hindi rin pumunta. Pagkakaso Diba? Kukonti na nga lang sila, ine-expect nila yung dami na binayaran nila, pupunta lahat. Ayun, nga. Kaya ang nangyari, wala nang nag-flex ng rally nila. Dahil sabi nga nila, sabi nung matanda, one time, big time. Sabi ni Bingot, hindi pa raw tapos. Akala ko ba one time, big time? Hindi pa pala tapos. Boss E di ano ba yan? Two time? Boss Mike, yung nila, yung rally nila, nakita ko, si Mike Defensor, sorry ha, Sir, maawa ka naman sa sa Facebook mo. Kakasabi mo ng one time big time rally, mas marami pa nga yung joyride rider na nagbiyahe doon. Pati yung mga lalamove rider, pati mga food panda. Kasi alam nyo kung bakit. Pagod na ang tao sa mga ganyan. Ayaw ng taong bayan yung nag-aagawan ng posisyon, lalo na pagka-presidente. Abay, natuto na ang mga Pilipino sa mga nakaraan na agawan. Na wala naman nangyayari sa ating bayan. Inagaw kay Apo Lakay ang pagiging presidente ni Cory. Lumago ba tayo? Lalo tayo naghirap. Inagaw ang kapangyarihan kay Erap ni Gloriang Maliit. Ano nangyari? Di ba nagnakaw din ng nagnakaw? Ang tanong ko ngayon, nung panahon na yon, nando doon si Mike Defensor. Bakit hindi siya nag-ingay noon? Samantalang lantaran, harapan ang pagnanakaw ni Ali Maliit at buong pamilya niya. Sugar mommy mo siya. May nabalitaan tayo, mga kumare. Ito daw pong si Mike Defensor ay isa daw palang sugar baby ng isang sugar mommy. Ngayon,
itong si Sugar Baby na si Mike. Mike ha. Baka naman kaya hindi na kumibo kasi nga oo. Diba ganito mga minamahal? Itong si Aling Maliit, totoo ba? Mm. Tanong lamang po, inutusan mo ba si Mike Defensor na pangunahan niyang impeachment complaint at yung mga rally-rally na yan? Totoo ba? Tanong lamang po. Kasi wala daw pong mawawala. Kay Mike Defensor, unang-una Wala namang posisyon. Wala namang posisyon. Talunan naman na mayor. Ito kasi si Gloria Macapagal Arroyo kasi, ito to be honest hindi naman kami sa'yo galit GMA. Alam namin medyo power grabber ka. Alam naman namin yan na dati mo pang gawain. Hindi, ako galit ako sa kanya kasi magnanakaw siya eh. Pero medyo napaghalataan ka na. Kung ayaw mo sa presidente, edi ilantad mo yung sarili mo. Hindi yung nagtatago ka sa ibang tao. Hindi kasi baka hindi daw siya bigyan ng aloka mo. Kita mo, ano nangyayari ngayon sa pamilya ni GMA? Diba? Magulo. Alam nyo kasi lahat ng bagay na ginagawa niyong masama sa aming mga Pilipino, Yes. sa aming mga magiging anak, Yes. sa aming mga magiging apo, Yes. lahat yan pagdudusahan ninyo. Walang kakwenta-kwenta, ang dami ng ninakaw nyong pera, walang kwenta dahil kapag siningil kayo ni bro, binigyan kayo ng mga malalang sakit tulad ng, tulad ngayon, kay Aling Maliit. Oo. Napapabalita na ang nangyayari ngayon, yun daw mga asawa, anak, ay puro malala. O kita nyo, yan ang karma. Ano ngayon ang kwenta ng maraming pera? Oo. Wala! Yes, kaya kayo, mga Duterte, ikaw pulong, baste, nalalapit na kayong makarma sa mga ginagawa nyo. Yung mga ginagawa nyo sa Pangulo, yung mga ginagawa nyo sa Pilipino, akala nyo kung sino kayo, pero piling mahal si Patay Digong, pero dinuduroan sa muka, tigilan nyo kami, mga bakla. Hindi. Si Digong, abay deserve niya yon na ganunin ng mga anak. Bagay. Karma niya yon Oo. Kita mo naman ang nangyayari sa kanila. Yung si Digong kinakarma. Oo. Si Sara kinakarma. Yes. Buong pamilya kinakarma. Bakit? Tingnan nyo nangyayari. Di ba? Sabi ko nga ito yung pamilya na walang ginawa kundi mahal na lang yung mga sarili nila. Tama. Hindi nyo ba napansin si Sara? Ano ang picture na pinakita man lang o video na magkakasama sila ng asawa niya, sabi niya na magkasama pa sila. Yes. At ng mga anak niya na masaya sila. Yes. Bakit hanggang ngayon, ilang taon na naging vice-presidente siya? Yes. Wala man lang tayo sana magaya. Oo. Para maging inspirasyon ng pamilyang Pilipino na ganito pala yung pamilya niya. Tama. Kaya ikaw, Sara, wala kang happy family. Tignan mo naman ang pamilya ni Pangulong Bongbong. Diba? Laging Masaya. kompleto, disente, Yes. matagalang, matatalino. Hindi nagmumura. Modelo. Kita mo yan ang modelo. Okay, so kasama din natin, nandyan si Jobeta Bularde, Alan Dilamen, nandyan din si Ricardo Azarcon, Armando Fermel, Rodolfo Centino, Marian Gier, Urbano Dorias, nandyan din si Maria Marilyn Embido Bautista, Emmy Mapalad, Pilipino Ako, Vika Marquez from California, USA. Kasama rin natin si Angelita Joel Sanger, Delia Dohino, Narcisa Tablarin, nandyan din si Rod Fernandez, Marinel Bascos from Dubai, Wilfrido Piña Florida, and hi to Leonida Wibret. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming mapagmahal na Diyos, sa araw na ito ay lumalapit kami sa iyo ng may kababaang loob at pasasalamat. Maraming salamat sa buhay, lakas at karunungan na patuloy mong ipinagkakaloob sa aming Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. Naway gabayan mo siya sa bawat desisyong kanyang ginagawa para sa kapakanan ng sambayanang Pilipino. Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na proteksyon kay President BBM.
Ingatan mo siya sa laban, sa anumang panganib, paninira at masasamang balak. Punuin mo ang kanyang puso ng tapang, talino at malasakit upang lagi niyang unahin ang katotohanan, katarungan at kapayapaan. Naway palubutin mo rin ng tamang tao at mabubuting tagapayo ang kanyang pamumuno. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.